Napakabangis po pala nito pong bagong labas ng Euromotor. Ito po yung kanilang bagong Griffon 180i. Very aggressive pala itong pagkakadesign nitong kanilang Yamaha Aerox 155. Gumagamit po ito ng triple projector lights para sa kanyang main light. Meron po yung high beam and low beam. Itong kanyang headlight. At nagkaroon po siya rito ng partition sa gitna. So nagkaroon po siya dyan ng high beam and low beam. At very attractive din yung pagkakadesign nito pong kanyang daytime running light, no? Nagkaroon ng partition dito na putol po siya sa tatlo. Itong kanya pong daytime running light ay meron po rito sa taas hanggang rito po sa dulo. So nagkaroon po ng partition na hati po siya. At big shift po yung pagkakadesign nitong kanyang front fairings na yellow color. Napakaganda rin ng pagkakaroon niya rito ng B-shift design. So talagang very pointed yung kanyang nose dito sa harapan. May diff lines dito na B-shape and then combination po ng black at saka yellow. Pagdating naman po rito sa gitna, naka B-shape pa rin to. Yung color naman nito, matte black naman po siya. Dito sa bandang itaas, may nakalagay po rito na Griffon 180i, yung kanyang model name. At dito naman sa taas, may makikita tayo rito na Mio Aerox. At meron po siyang Euro logo dito sa bandang gitna. At sa gitna, may makikita tayo rito na Yamaha logo. Pointed din po yung pagkakadesign nito pong kanyang handlebar cover. At combination naman po ito ng matte black. At glossy black naman po ito pong kanyang little visor. At pagdating naman po rito sa kanyang handlebar cover, yan o, pointed din. So napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang little cute na visor. Dumako naman tayo rito sa kanyang side profile. Wow, matutulis at napaka-brusko, no? Ang ganda ng color combination, no? Yellow, black, tas nagkaroon ng glossy blue. May nakalagay naman po rito na Euromotor na decal. Tapos, Euro. Titignan naman natin itong kanyang side cover. Well, napakaganda, no? Napakamaskulado nitong pairings na to. So dito makikita natin, nagkaroon po siya ng cutaway design and then nagkaroon po siya ng palikpik dito sa dulo. At may makikita po tayo rito na nakalagay na 155. Nahawig talaga siya sa Aerox, no? Yung pagkakaroon niya rito ng hati. Tapos nagkaroon ng additional na palikpik rito. At nandito naman po sa ibaba, nakaposisyon itong kanyang turn signals. Pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork, matte black color. Front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So matte black naman po yung ginamit nila. Mayroon po itong single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black. Pagdating sa braking system, equipped naman po ito ng single rotor disc brake na bilog, along with single pot caliper na glossy black. At ito naman po kanyang mag wheel is wide design na matte black color. Ang kulay naman po ng kanyang mags, glossy black lang din po siya. At ito pong kanyang front fender is combination ng matte black at saka glossy blue. At makikita natin may nakalagay po rito na decal na ABS. So ang advantage po ng scooter na ito ay meron na po siyang anti-lock braking system. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay merong 100/80-14. At pagdating naman po sa sukat ng kanyang gulong dito sa harapan, ito po ay mayroong 110/80-14. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Wow, hawig na hawig, no? At ang kagandahan niyan, more vibrant to dahil nga colored. Mapunta tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. At sa gitna may makikita po tayo rito na Yamaha logo. Mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector, at ang kanyang horn. Dito po sa kaliwa, nandito itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, ang kanyang mga button selector, meron po siyang auto stop start system, may on and off ang kanyang headlight at meron po siyang, of course, nandito po yung kanyang electric starter. At sa kabila naman po, nandito itong kanyang auto stop start system. At sa gitna naman, nandito itong kanyang hazard button at ang kanyang electric starter. At dito sa harap makikita natin may nakaumbok na bilog rito, equipped na rin po siya ng park brake lock. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po pala ay equipped with smart keyless system. Very impressive mga ka-LM. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Nandito po yung kanyang remote. Dito naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with keyless. Kaya kung inyong mapapansin, nandito po itong kanyang navigation knob. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito itong fuel button and then yung seat opener. At dito naman po sa right side pocket, buksan po natin. Malalim din pero masasabi ko maliit lang siya. Pwede lang tayong maglagay rito ng gloves. Pero ang kagandahan niyan, mayroon na po siyang integrated na USB charging port. Ayan, no?
So pwede na rin po pala tayo ritong mag-recharge ng ating mobile phones or gadgets. Dito sa kaliwa, nandito naman tong door na to. Susubukan nating i-press. Ayan, nagbukas, sukatin natin. Medyo mababaw lang mga ka-LM. Sobrang babaw lang talaga niya. Tapos pa-slide pa. Pero ang kagandahan naman nito mga ka-LM, may makikita po tayo rito na USB slot, which is pwede po tayo ritong maglagay ng USB car lighter. Nandito na rin po sa gitna located ito pong kanyang fuel tank. Kaya more accessible kapag kayo po ay magpapagas. Nandito naman po itong kanyang fuel tip. So nandito na po sa gitna itong location itong kanyang fuel tank. Dito po sa kanyang footrest, meron po siyang rubber cover on top pero wala siyang footrest extension. Sukatin lang natin para makita natin ito pong ating paa, kung occupied ba, kung kasya ba. Kasyang-kasya naman mga ka-LM, saktong-sakto lang. Mapunta naman tayo rito sa kanyang footrest. Ayan o, napakaganda rin itong pagkakadesign ng kanyang footrest. So matte color naman, rubber type po yung cover na nilagay rito. Subukan natin sakyan para malaman natin kung maluwag. Ayan, spacious naman siya mga ka-LM. Saktong-sakto lang din. Ito pong kanyang upuan, wow, napakabangis, no? Para ka nang nagpa-set up ng upuan. Ito na po yung kanyang stock na upuan, ha? Straight out from casa mga ka-LM. Naka-camel back seat na po siya. Nagkaroon ng touch ng carbon, may carbon pa rito na nakalagay, oh, which is napakaganda talaga sa ating paningin. Mayroon pa po siya ritong mga deep lines, yung pagkakatahi, more durable po siya, napakalambot. Masasabi ko napaka-premium po nito pong kanyang upuan. Mapunta naman tayo dito sa kanyang upuan. Napakaganda ng pagkakadesign, no? Parang nagkaroon po siya rito ng puso. Ayan, so malapit na February 14, no? Saktong-sakto, pwedeng pang regalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Pagdating naman po sa kanyang pagkakatahi, napakaganda rin, no? White color, no? Yung stitches, premium yung dating. Yung comfortability, napakalambot. Sa gitna may makikita tayo rito na Aerox na naka-intact. Buksan naman natin para makita natin yung kanyang underseat compartment. Wow, napakaluwag din pala nitong kanyang underseat compartment. Sa tansya ko, kasya po rito yung isang full face helmet. At marami pa po kayong mailalagay dito na personal belongings. Sisilipin naman natin itong kanyang underseat compartment para malaman natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Yun, ang luwag din, no? Talagang napakalalim. Kasyang-kasya rito yung isang full face helmet. Close na po natin. Mapunta naman po tayo rito sa bandang ibaba. Mayroon po itong side stand na matte black color pero di natin alam kung mayroon po yung engine kill switch. Sa ibaba naman po, nandito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan po ng ating Mio Aerox 155 ay equip na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. At ito pong kanyang engine, nagkaroon po siya ng two-tone color combination. Matte black and then chrome color itong kanyang engine cover. Pagdating naman po rito sa pagkakadesign nitong kanyang engine, nagkaroon ng 3 pins dito. And then may naka-intact naman po rito na Yamaha sa kanyang engine cover. Dito po sa kanyang side profile, nagkaroon po pala siya rito ng decal na Griffin. Combination po ito ng blue tsaka yellow. Agaw pansin pala itong kanyang silver color dito. X po yung pagkakadesign na yan, no? X po yan. And then nakalagay naman po dito Mio Aerox. At dito sa bandang itaas, napaka-muscular din po ng pagkakadesign. Nagkaroon ng windlet dito. Nahati sa dalawa, yellow color po and then matte black color. Mayroon po siyang decal rito na diamond na black color and then yellow. May nakalagay naman po rito na Griffin 180i. So naka-fuel injection na po ito mga ka-LM, ha? Kaya matipid na rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At dito naman po sa taas may added decals which is lining na gray, dark gray, white and then may makikita po tayo rito na decal na nakalagay is liquid cooled. Dumako naman tayo rito sa bandang likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Napakaliit lang nitong kanyang taillight pero ang kagandahan niyan, LED na po siya. Mayroon po siyang split na daytime running light dito sa gitna. At ito pong kanyang mga turn signals is mahaba po siya na LED, naka-pop up. At mayroon na din po itong integrated na plate light. At mayroon din po siyang light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Pagdating naman po rito sa kanyang tail light, ayan o, parang nagkaroon ng sungay rito. Pero napakaliit niya mga ka-LM. Unique din yung pagkaka-design. And then nandito naman po itong kanyang turn signals. Ayan o, naka-emboss and then naka-pop up rito na ang lalaki. So bulb type naman po yung kanyang ginagamit. At itong naka-emboss tong part na to mga ka-LM, pag ating sinilip, mayroon na rin po siyang plate light. So maganda yan. At ito na rin pong napakalapad na kanyang fender. Nandito po itong kanyang plate holder. At may added visibility sa gabi dahil may light reflector dito sa dulo. At ito pang mabangis mga ka-LM. Pagdating po pala rito sa kanyang
Rear shock absorber, ito po pala ay naka dual sub-tank shock absorber. May canister na po siya, oh. Silver color along with gold, which is very attractive, no? Napaka-forman ang kanyang dating. At bukod dyan, ang ganda po ng bouncing performance nitong kanyang rear suspension. At meron na din po pala siya ritong integrated na mudguard. May touch pa ng carbon yan. At pagdating naman po rito sa kanyang suspension dito sa likod ay equip po ng dual shock absorber. So dalawa po yan. So very reliable. Nakakapagbigay po yan ng balance na bouncing performance. So glossy black naman po yung ginamit nilang coil spring. At ito pong kanyang stock pipe, simple lang naman. Matte black color itong kanyang heat protection guard. At mayroon po itong single exhaust. At ito pong kanyang stock pipe, simple lang naman. Matte black color itong kanyang heat protection guard. At mayroon po itong single exhaust. At ito naman po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper para po dito sa kanyang rear braking system. Pagdating naman po sa likod sa kanyang braking system, ito po ay equipped with mechanical drilling trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. Naka matte black na Y design na magwheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-14. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito sa likod ay meron po itong 140 by 70-14. Napakakapal nitong kanyang gulong dito sa likuran. At nandirito naman po itong kanyang radiator cover. So matte black naman po yung kanyang color. Meron siyang radiator. Meaning to say, ito po ay equipped with liquid cooling system. Kaya maaasahan po natin mga ka-LM, pwede po natin itong gamitin pang long rides. Dahil nga po, advisable ang mga liquid cooling system na gamitin para po sa mga malalayong biyahe. Pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Yamaha Mio Aerox S version ay mayroon pong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. At ang bigat po ng scooter na ito ay mayroong 124 kg. At ang presyo po ng ating pinakabagong Yamaha Mio Aerox S version ay nagkakahalaga po ng 146,000 pesos. Habang ang pinakabagong Euro Griffin ay meron naman po itong 180.4 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 17.4 HP at 8,250 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 15.7 Nm at 6,500 RPM. At may bigat naman po itong 115 kg. At ang motor po na ito hanggang ngayon ay wala pa ring official price. At batay po sa nakalap kong balibalita ay below 100k daw po ito. Wow, nakakabighaning presyo sa ganito pong napakagandang motorsiklo. Kaya antayin na lang po natin yung kanilang official price.